Maaga pa lamang ay aligaganang nag-aayos si Marco ng kanyang sarili. Suot ang lumang white shirt na ilang taon na mula ng kanyang binili at pantalon ng kanyang dati pang pamasok sa eskwelahan. "Anak, gising ka na pala. Mag-almusal ka muna." Wika ng kanyang ina sabay bangon sa pagkakahiga nito. 3:00 pa lamang na madaling araw, ngunit ang ingay na ng kanilang bahay dahil sa maagang may trabaho si Marco. Laking pasasalamat din ni Marco sa ina na kahit antok pa ay pinipilit itong gumising para ipaghain siya ng kanyang umagahan. "Nay, ako na po ang magtitimpla ng kape." Anya sabay punta sa kusina at nagtimpla ng paboritong kape nito, ang kapeng barako. Pagtapos ay dumiretso ito sa ibabaw ng refrigerator para tignan kung may gamot pa ba ito sa high blood. "O Nay, wala ka na po palang gamot sa high blood." "Wala na din pong gamot para sa kasukasuan nyo. Ililista ko po muna ito mga gamot para mamayang pag-uwi ay makabili ako." Wika nito habang naglilista sa isang maliit na papel. Tinignan na rin nito ang lalagyanan nila ng grocery kung may laman pa ba. Mga tinapay at biskit ang pwedeng kainin ng kanyang ina kapag na-bored siya. Idagdag mo pa ang mga bill ng tubig at kuryente. Kung tutuusin, kaya naman itong bayaran ng ina ni Marco sa kanyang pagtitindera sa manuka ni Aling Linda. Pero mas pinili ni Marco na siya na ang gumastos para kung may gusto man nito ay mabibili niya kaagad nang di na namomroblema. Bagamat kaunti lang ang grocery na kaya nilang mabili, sapat na ito para sa kanyang ina na mag-isa sa bahay. Hindi rin naman ganun kalaki ang kanilang kuryente at tubig na bayarin dahil dadalawa lang naman sila at tanging bumbilya sa sala, kusina at kwarto ay binubuksan lamang kapag kailangan. Pagdating sa mall na pinagtatabahuhan ni Marco, agad siyang pumunta sa locker para magpalit ng kanyang uniform. Kinuha na rin niya ang mga gamit ng kanyang kailangang bitbitin. Hindi kasi siya pwedeng pabalik-balik sapagkat masyadong malaki ang mall para maya't maya pa siya pumunta sa storage room. Habang naririnig ang tunog ng mop na umiikot sa basang sahig, si Marco, isang 20 anyos na janitor, ay masigasig na nililinis ang lugar. Hindi ito nahihiya na ipakita na tagalinis lamang siya ng mall sa mga taong kanyang mga nakikitang namamasyal kasama ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Minsan pa nga natutuwa siyang tignan ang mga ito, lalo na pag masaya itong magkakasama. May halo mang pangungutya sa kanyang mga dating kaeskwela na nakikita sa mall. Hindi niya ito iniintindi. Bagkus ay susuklian niya pa ito na magandang ngiti dahil alam niya na anuman ang estado niya sa buhay, mayroon man siyang maliit na trabaho. Pag uwi niya ay may ina na masayang makita siya at mabibili niya pa ang gusto nito. Maaga pa man ngunit makikita mo na ang butil-butil na pawis ito sa kanyang noo. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang determinasyon na gawin ang trabaho ng maayos. Punas dito, punas doon. Hindi tinitigilan ni Marco ang bawat sulok hanggat hindi ito nalilinisan ng maayos. Gusto kasi nitong makintap ang sahig pagkatapos ang linisin. Pagtapos kuskusin ang sahig ay pinunasan nito ang kanyang noo na puno na sa pawis. "Buti na lang pinabaunan ako ni inay na bimpo." Wika nito at nagpunas na ng pawis. "Hoy, bata!" Sigaw ng isang lalaki na kasuot ng mamahaling suit habang nagmamadaling dumaan. Mukha itong mayaman at may pinag-aralan, ngunit ang ugali ay wag na lang natin pag-usapan. "Pakiayos sa pagmamap mo. Ayoko nang dumudulas ako sa sahig." Reklamo pa nito. Tama nga naman ang lalaki. Kahit siya ay magrereklamo siguro kung dadaan siya sa tiles sa sahig tapos madudulas-dulas pa. Pasensya na po sir," sagot ni Marco nang magalang habang mabilis na inayos ang mop. Muli niya itong sinausaw sa timba, pinanlawan at pinagpag para siguradong hinding-hindi ito magtulo ng tubig sa sahig.
Hindi pa siya nakakalayo nang muli siyang sinigawan ng lalaki. Bakit ba ang bagal mo? Hindi ka ba marunong magtrabaho? Kung tamad ka, umuwi ka na lang. Wika pa nito habang nakatayo at napamewang sa kanyang harapan. Hindi naman niya ito masyadong pinansin at nagpatuloy na lang sa paglilinis ng maayos. Kung iintindihin niya kasi ang galit nito ay baka uminit lang din ang kanyang ulo. Posible din na hindi niya matapos ang kanyang trabaho at baka umapaw pa ang kanyang inis dahil sa pinairal niya ang init ng kanyang ulo. Patuloy dumaldal ang lalaking nakasuit. Lahat na ay napansin nito sa nilinis niya. Ang kaninang malinis na inapakan ng dumaan ay pinansin din na tila ba hindi niya sinubukan linisin ang parting iyon. Napatingin ang ilang tao sa paligid at naramdaman ni Marco ang bigat ng kanilang tingin. Sa halip na sumagot, yumuko siya at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Hindi niya inalintan na ang kahihiyan. Sa loob-loob niya, alam niyang may mas mahalaga siyang layunin kaysa magpadala sa panlalait. Inisip na lamang ni Marco na bad trip ang lalaki at walang mapagbuntungan kundi siya lang. Hindi alam na sino man si Marco, ang palihim na nag-aaral online tuwing gabi. Ginagamit niya ang maliit na sweldo bilang janitor upang bayaran ang kanyang tuition fee sa kursong computer science. Sa kabila ng kanyang nakakapagod na trabaho, naglalaan siya ng oras para sa kanyang mga pangarap. Marco, hindi ka pa ba natutulog? Nagkukuskos ang matang tanong ng kanyang ina isang gabi na makita itong nakatutok sa laptop. Sandali na lang, inay. Sagot ni Marco habang mabilisan nagtatype. Nagko-quote kasi ito para sa kanyang bagong system na naisip. Mayroon kasing practical exam kinabukasan ng kailangan niyang maipasa para magkaroon ng mataas na marka. Binigyan kasi sila ng kanilang guro ng pagsusulit kung saan kailangan nilang mabilis sa mapagana ang system gamit ang coding. Kailangan kong tapusin ang project namin para sa programming class. Anya pa niya. Ang sipag mo talaga, anak. Pero wag mong pababayaan ang kalusugan mo, ha? Paalala ng kanyang ina. Opo, Nay. Konti na lang. Matatapos din ito. Sagot niya na may ngiti. Kahit na sa totoo ay hindi pa sinabi lamang niya ito para hindi na mag-alala ang kanyang ina. Ngunit ang totoo lang ay nananakit na ang ulo nito kakahanap sa internet ng mga impormasyon na pwedeng makatulong sa kanya. Sa loob ng 3 taon, paulit-ulit ang ganitong eksena. Trabaho sa araw, aral sa gabi. Madalas siyang puyat at pagod, pero hindi ito naging dahilan para sumuko. Dumating pa nga sa punto na nagkaroon na siya ng anemia at nahihilo na kakaharap sa laptop niya. Ngunit hindi siya nagpatinag. Tinatapos niya ang oras lahat ng kailangan ipasa. Nagkaroon din siya ng mga kaibigan sa internet na nakakatulong sa kanya para mas lalo niyang pangmaintindihan ang lesson. Hindi kasi maiiwasan na minsan ay sabaw na siya kakatrabaho sa umaga at aral sa gabi pa. Pagdating ng ika-4 na taon niya sa kolehiyo, nagkaroon na sila ng pananaliksik na mas lalong nagbigay hirap sa sitwasyon ni Marco. Kinikita nito ang mga kaklase tuwing weekends para sa pagbuo ng kanilang thesis. Bagamat naiintindihan ng kanyang mga kaklase ang kanyang sitwasyon na napakahirap, ay hindi pwedeng siya ay mawala sa bawat meeting sila. Dahilan kasi na pinakita niyang galing at husay ay siya ang naatasan na maging leader ng kanilang grupo. Malaki rin ang expectation sa kanila ng kanilang advisor dahil sa pinamala sa dedikasyon ni Marco. Minsan pa nga ay mismong kagrupo na nito ang nagdesisyon na magkita-kita ng hindi niya nalalaman para bawasan ang gawain nila. Nagdahilan pang may sakit ang karamihan sa araw na itinakda niya para naman minsan siya ay makapagpahinga. Sa araw ng kanilang defense ay laking tuwa ng buong grupo ni Marco na nagsalita na ang panelist ng congratulations, thesis defended. Walang mapagsiglang tuwa ang kanyang nadama dahil alam niyang malapit na siya sa kanyang pangarap na pagtatapos sa kolehiyo.
Sa kabilang banda, nanatili pa rin na nagtatrabaho bilang janitor si Marco sa umaga. Nagbago lang ang shift nito mula nang kailangan niya ng umattend ng meeting. Binigyan siya ng management ng 2 days off at yun ay ang weekends. Sa wakas, pagtapos ng mahabang panahon ng kanyang pagpapaalipin sa mga taong masama sa kanya ang tingin, puyat, pagod at sakit ng likod na kanyang nakuha sa araw-araw ng pagtatrabaho, nakapagtapos na siya ng kursong Computer Science. Dala ang malaking pag-asa na may ahon ang pamilya mula sa kahirapan. Sa kanyang pinagtatrabahuhan ay sayang-saya ang kanyang mga kasamahan. Nag-ambagan pa nga ang mga ito para mabigyan siya ng cake at ma-celebrate ang graduation niya. Alam kasi ng mga ito kung gaano kadesidido mag-aral si Marco. Sa kanilang lahat, ito ang huli ko mag-out sa trabaho. Ito rin ang unang mag-time in. Kulang na nga lang siya na ang maagwardya at magbukas ang mall. Congratulations! Wika ng mga ito habang may dala pang party popper. Ibang saya naman ang nadama ni Marco nang sinurprise ito ng mga kasamahan. Ramdam niya na sa kabila ng paghihirap niya sa trabaho, pangungutya ng mga taong nakakakitang naglilinis siya, ay may mga taong nagmamahal at humahanga sa kanya. Isang araw, may lumabas na anunsyo mula sa isang kilalang kumpanya. Naghahanap sila ng IT specialist na makakatulong upang ayusin ang kanilang system na nalulugi na. Desperado ang may-ari ng kumpanya at bukas sa pakikipag-usap kahit kanino basta't may kakayahan. Critical na kasi ang lagay na system ng kumpanya nito kahit ang kanyang mga magagaling na IT ay hindi kayang ayusin ito. Kulang ito sa tauhan kaya naman hindi na naiwasan na mag-anunsyo gamit ang telebisyon. Agad na nag-apply si Marco sa kabila ng kaba. Isa kasi itong opportunity para sa kanya. Dito niya malalaman ang galing at kakayahan niya na inaral sa 4 na taon niya. Nang dumating ang araw ng interview, napansin niyang pamilyar ang mukha na may-ari ng kumpanya. Siya ang lalaki nagmaltrato sa kanya noon sa mall. Ang lalaking palaging nangungutya at pinagbubuntungan siya ng galit kapag bad trip ito sa mundo. Ngunit ganoon pa man, hindi siya dito nagtanim ng galit. Bagkus ay inintindi niya ito. Alam niyang stressful ang trabaho sa corporate world. Utak kasi ang kailangan pagganahin ng mga ito at hindi lamang ang katawan. Ikaw? Gulat na sambit ng negosyante na makita si Marco. Magandang araw po, sir. Magalang na sagot ni Marco habang iniabot ang kanyang resume. Ako po si Marco at taga-apply bilang IT specialist. Hindi makapaniwala ang negosyante. Ikaw? Hindi ba janitor ka dati? Ngumiti si Marco. Opo, sir. Pero ginamit ko po ang panahon na yon para mag-aral at maabot ang pangarap ko. Sa kabila ng kanilang nakaraang hindi maganda, tinanggap ni Marco ang pagkakataon upang patunayan ang kanyang kakayahan. Sa loob lamang ng ilang buwan, naayos niya ang mga problema sa sistem ng kumpanya. Mabuti na lamang habang siya ay nag-aaral pa, sa programa siya nag-focus. Unti-unting bumangon ang negosyo at muli ito naging matagumpay. Marco, wika ng negosyante isang araw. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo, baka tuluyan na nagsara ang kumpanyang ito. Wika ng may-ari ng kumpanya. Alam nito na malaki ang kasalanan niya. Madalas niya kasing pagbunto na ng galit ito kapag bad trip siya sa trabaho. Hindi rin kasi ito kumikibo at tinatanggap na lang lahat ng sinasabi niya na parang kahit kailan ay hindi nasasaktan. Ngumiti si Marco. Wala pong anuman, sir. Ginawa ko lang po ang kaya ko. Alam mo, dagdag ng negosyante, hindi ko malilimutan ang araw na pinahiya kita. Patawad, Marco. Naging mapagmataas ako noon. Paghingi ng tawad ito, agad naman na tumango si Marco. Wala po yun, sir. Sagot ni Marco.
Ang mahalaga po ay natutunan natin ang halaga ng respeto at pagtutulungan. Dahil sa kanilang maayos sa samahan, inalok na negosyante si Marco na maging co-founder ng isang bagong tech company ng kanilang binuo. Tinanggap ito ni Marco at magkasama nilang itinaguyod ang negosyo. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa katalinuhan o talento. Ito ay bunga ng tiyaga, kabutihan at pagpapakumbaba. Si Marco ay naging inspirasyon, hindi lamang dahil sa kanyang pagsusumikap, kundi dahil sa kanyang kakayahang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!